yung situation sa pagiging guard, doon ako nahihirapan. Yung tinatawag na responsibility. Minahal ko ng pagiging guard ko dahil sa pagmamahal ko sa pamilya ko. Si guard, pera lang, pwede mong bigyan. Konting tulong ng guard, huwag niyong tumbasan ng pera. Pasasalamat niyo lang, masaya po yung gwardiya. Kasi yung security guard nila mata-mata nila, na kesyo wala daw ginagawa. Kesyo nakatayo, nakaupo, kesyo patulog-tulog daw. Hindi ko gano'n ang security guard. Ayaw ko mag-security guard dahil pinaka-hate ko talaga. Gawa ng yung responsibilidad, sir. Yun ang pinaka-mabigat sa security guard. Ay, yung ginagawa kasi sir ng guard, sir, nasa base naman yung sa rule na binigay ng management. Halimbawa, sa senaryo, sir, na ikaw, sinisigaw-sigawan mo ako. Pag lumapit ako, ang gagawin ko, sir, papakinggan lang kita. Pag basta natapos sa iyo mga sigaw-sigaw mo sa akin, sir, mahinahon din ako sasagot sa iyo. Siyempre ikaw, mahiya kang sumagot uli ng sisigaw-sigaw mula ako. Ngayon, pag nakikita kasi ng tao na yung ganun yung attitude ng guard, hindi siya sumasagot-sagot, sila na mismo mag-adjust. Para yun ang situation ng isang gwardiya napakahirap. Noong pipilito mo yung tao na magtrabaho, na mag-duty, na may matinding problema sa pamilya. Halimbawa yung area natin ay kailangan ng tao, tapos yung tao ko, sir, kailangan din siya ng pamilya niya. Paano ko i-balance yung situation sa trabaho at yung pangangailangan ng tao ko? Kailangan ko magbaba. Kung ano yung trabaho niya, pwede akong bumaba doon para mapunan ko yung pagkukulang niya. Doon ako. Paggising ko sa umaga, magpe-prepare po ako ng pangangailangan ng mga anak ko. Halimbawa pag may pasok, alas 3 sa madaling araw, sir, gising na ako niyan. Umalis po ako ng bahay, nasa 6 na, sir. Kahit tapos na yung duty ng responsibility ko, hanggat may nakita pa ako na dapat gagawin, hindi ko magawang iwanan yung responsibility ko dito na hindi tapos. Kasi pag basta nakauwi ako sa bahay, yung problema na iniwanan ko is kinabukasan, problema pa rin. Mabuti na yung naisip na namin para kinabukasan, pagbalik ko, panibagong situation nila. Magpe-prepare na ako ng makakain ng mga anak ko, ipe-prepare ko ng pampaligo nila. Tapos hayaan ko na sila matulog muna. Pag yung malapit na yung time na dapat oras silang maligo, doon nagigising ko sila. Yung si Mrs., hayaan ko na lang din. Kung magising siya, okay. Kung hindi, continuous lang paalis ng mga estudyante, saka ko niya sigisingin. Nakaprepare na yung food nila. Bago pumunta rito, kompleto na yung bahay. Ang sa akin lang, sir, pag umalis ako ng bahay, kompleto na yun, nagawa ko na yung obligasyon ko kasi kawawa yung asawa ko. Siya maghapon magbabantay sa mga anak namin. Pangailangan ng mga bata. Napakahirap, sir, magbantay ng mga bata. Kaya hanggat kaya kong tulungan yung asawa ko sa mga gawaing bahay, di-disregard ko yung mga negative na sinasabi nila. Kasi sa akin is asawa ko. So, ituloy nyo yung pangarap nyo kung gusto yung maging guard. Dito mo may papasok yung responsibility mo bilang isang magulang, may apply mo sa pagiging guard. Kung paano ka makisama sa loob ng bahay mo, kung paano ang responsibility mo bilang isang ama, bilang isang ina. Ang pinaka-reward, sir, na para sa akin is makikita mo maganda yung flow ng trabaho. Napasunod mo yung mga tao, maganda na yung direction ng community na kinabibilangan mo. Doon, sir, mas okay na. Yung pinakamagandang reward para sa akin.